ikaw po ay hindi na makatulog dahil ang inyong utang ay talaga namang imbis na po na nababayaran ay nadadagdagan ang tubo. Nakoy, napakahirap ng ganyang sitwasyon, lalo't lalo na hindi nyo malaman kung paano nyo babayaran ang inyong utang. Ako po ay may ituturo sa inyo ha, kailangan nyo lang ng luya. Kung talagang matindi ang inyong pagsubok na pinagdadaanan sa pera, aba laki-lakihan nyo po ang inyong pong luya. Hindi uubra ang maliit na luya laang po dyan. Ngayon pa mga bossing ko, etong aking gagamitin. Ngayon, kailangan natin ng luya at focus ka lang sa inyong mga pagwi-wish. Gawin nyo ito ng Tuesday or Friday. Pero kung kayo po ay talaga namang nape-pressure na at nagkaroon ka na ng mga karamdaman dahil nga po sa inyong pag-iisip, napanood nyo po ito, ay gawin nyo na po ito ha. Epektibo po ito, pero kailangan ikaw po ay huwag nyong ipagsasabi po ito kasi may mga tao na kontrabida, hindi naniniwala sa mga ganito. Ngayon, kapag yun ay nakontra, ay di baliwala ng inyo pong ginawa. Kaya kailangan isikreto nyo na lamang kapag ikay gagawa ng ganito. Ngayon, sa luyang ito mga bossing ko, harap ka sa gawing silangan. Mga bandang alas 7 ng umaga ang paggawa. ang paggawa. Ngayon po, pagtapos na po kayong mag-wish, basta pag nag-wish ka, huwag kang gagamit na sana. Sabihin niyo po, magkakaroon ako ng maraming pera, makakabayad na ako sa lahat ng aking mga pagkakautang, hindi na ako mamumblema pa kahit kailan, makakamit ko lahat ng aking mga pinapangarap, araw-araw na maraming pera ang darating sa akin. Ganun ang mga pag-wish, huwag kang gagamit na sana. Kasi wasang gumamit ka ng sana, 50-50 pa yan. Kaya kailangan sigurado ka na magkakapera ka. Yun, importante po yun. At saka yung mga lagi sinasabi ng mga magaganda, importante po yan. Kung gusto nyo po na magaganda mangyari sa buhay ninyo, magaganda rin ang lagi mong sasabihin. Ngayon pa mga bossing ko, mag-wish ka na dito. Pagkatapos nyo po mag-wish, ibilad nyo na siya sa sinag ng araw. Pagkatapos ng alas 8 ng umaga, di ba alas 7 nyo siya gagawin? Alas 8 ng umaga ang pagbibilad. Pagkatapos na po ninyo magbilad ng alas 8, ito po ay kukunin nyo at ilalagay nyo sa ilalim ng inyo pong higaan. Sa ilalim ng higaan mga bossing ko ha. At hayaan nyo siya na matuyo po doon mga bossing. Kailangan ng ating ilalim ng higaan laging malinis. Kasi once na yan ay madumi, naku mga boss, asahan nyo panay negatibo maaaring maganap. Kaya kailangan laging malinis mga bossing ko ang ilalim ng inyong higaan. At ang dulot po niyan ay napakaswerte. Ngayon pa mga bossing ko, ito po hayaan nyo matuyo. Matuyo na matuyo na matuyo. Basta huwag din na siya tatanggalin. Mapapansin ninyo kung dati masipag at matyaga ka pero lagi kang walang pera. Ito naman, lagi kang dadalhin kung saan lagi ikaw ay suswertihin. Ang luya, kapag mentra siyang natutuyo, mas nagiging swerte siya sa pera. Pero ang bawang, kapag natuyo na siya, marami siya nahigop na negative energy kaya itatapon nyo na yung bawang. Pero kabaliktaran naman po ito ng luya. Ang luya, mentra sa tutuyo, meron po siyang kakayahan na lalong manghatak ng swerte lalo na sa pera. Asya mga boss, kung gagawa ka ng ganito, good luck po sa inyo po lahat.